muna po kay Miss Ray. Hi, Madge. Hello. Okay, Miss Ray, ano yung what does it, okay, paano ka nagde-decide na i-renew ang isang artist? What does it take? Tapos, ano masasabi mo sa blank set na i-endorse ngayon ni Madge? Ma'am, nagbago na nga ako eh. Dati re-renew ko lahat. Totoo yun. Promise, sa tagal ko na rin ma'am, sa tagal ko na rin kumukuha ng ambassadors ko. Dati talaga, gusto ko forever. Pero di ba, habang tumatagal, as we age, di ba, natututo ka, di ba? At saka syempre, mahal ko sila. Pero syempre, nagbayad ako, no? Nandun na ako ngayon sa nagbayad ako, kailangan ko mabuhay. Tama? Kailangan ko rin mabuhay para sa mga franchises ko at para malaman ng tao na may beauty derm. Anong kinuha ko, tas hindi naman gumagalaw. So, ngayon, hindi ako nakikialam sa renewal. Sa totoo lang, yung mga girls ko, ang nagsasabi kong i-renew ko. Pag hindi sila nagpo-post at hindi effective yung post nila, goodbye. Kasi ako talaga, forever, hanggat kaya ni Lord na bigyan ako ng pambayad at nandito beauty derm, lagi akong magpapapresko, lagi akong may endorsers, lagi tayong nagpapasaya ng mga tao. Pero kung hindi naman nila ginagawa yung work din nila, babay na rin po. Ganon. So, nagbago na po ako dun sa part na yun. Mahal kita, pero mahalin mo naman ako. Ganon. Mga ganun na akong ngayon, ma'am. Pero hindi na ako masyadong, kasi tinuruan din ako ni Mama, masyadong emotional, masyadong attached sa endorsers ko. Ngayon, I've changed. Iba na tayo, empowered woman. Empowered? Ayan. For blank set, ma'am, tignan mo naman ang aming mga cuties. Yan. So, actually, second year niya na ginagamit ang blank set. Kasi naniniwala kami na kahit nasa bahay ka lang, pwede ka na magkaroon ng glowing skin. At lalo ngayon na siya ay isang nanay na. Hindi natin pwedeng pabayaan kasi iba yung confidence natin pag maganda ka. At nare-represent mo ng mabuti. Lalo siya, ma'am, kasi syempre artista siya. Di ba? Tapos yung last na nag-asap siya, grabe, ang hot ni Maha. Silang dalawa ni Shaina, my God, my baby girl is so dapat. Nakaka-proud. Yon. Okay, next question, Miss Ray, na itatanong ko din kay Madge later. So, bilang March is Women's Month, meron po ba kayong someone who is a woman of power na tinitingala nyo at bakit po? Hindi naman sa politics, ha? Wala pa tayo dyan. Joke lang. Joke lang. Wala ko ibang sasabihin ko di ang nanay ko. Kasi kung sino man po ako ngayon, siya pong nagturo sa akin lahat ng values at ang wisdom. So I thank her every day of my life. Yun lang po. Thank you. Thank you. Same ako rin. Nung nagkaroon na ako ng Maria, iba ang taas na ng tingin ko sa nanay ko. Kumbaga dati pa lang, saludong-saludo na ako. Kasi syempre, single lang siya, di ba? Tapos, ginawa niya lahat para buhayin kami magkapatid. Doon pa lang saludo na ako. Pero nung nagkaroon ako ng Maria, yung kung paano mga anak, yung na-experience ko ng maging mommy, parang, paano nagawa ng nanay ko? Tapos dalawa pa kami. So, siya talaga siya ang tinitinulak. Pero ba siyang sinasabi sa'yo palagi as a piece of advice? Ngayong nanay ka? Lagi maging mabuting tao ka lang. Kasi yun ang makikita ng anak mo. Which is, yung nanay ko, sobrang bait nun. As in, sobrang bait. Yung hindi na kayang magalit. Kahit napupuno na siya, iiyak lang siya. Tapos, ako yung parang taga-away niya, kung sino man yung ganon. So, yun. Kaya rin siguro, baka mabait din ako. Baka siya ay magbuhat ng bangka. Bait ka talaga. Yes. So, yun yung niya sa akin. Last question. Doon sa the whole 9 months na kinarga mo sa yung Linggo ng wika ka lang, no, Marinel? Bakit? Di ba bagay sa Bagay sa outfit. Palaliman to ng Tagalog. Okay. So, yun na nga. Ano yung pinaka nahirapan ka? Ano yung hardest part about it? Yung the most challenging na parang, yung parang close to, yung parang halos suko ka na yung ganun. Yung sobrang hirap sa yung pregnancy. Meron ba? Yung ang smooth kasi ng pregnancy ko talaga. Kung meron man, yung mga first, second month, yun yung hindi mo maintindihan yung nararamdaman mo kung nasusuka ka or hindi. Yung mga ganyan. Ay, pagaling. Oo. Pero smooth talaga. Parang, lagi ko rin kasi kinakausap si Marie.
So parang alam niya na, siguro, inaano niya na, okay lang ako dito, mami, kaya natin dun. Yung parang ganon. So ang pinakamahirap lang talaga is nung nanganak na ako. Pero after all the pain nga, pag makita mo naman yung anak mo, ito yung sabihin mong, ito yung matagal kong pinagdasal, tapos binigay sa'yo ng Diyos. So, sobrang worth it lahat ng paghihirap. Mahirap na masarap. Tama? Yes, mahirap na talagang after ginhawa talaga. Kasi nga, naalagaan mo, yung, ayun nga, ang smooth ng pregnancy mo, tapos na-deliver mo siya ng okay siya. Yun. May mga ano pa nga ako kay Rambo eh. Pag kailangan mo mamili yung bata. May mga ganun pa. Mensahe ka pa rin. Oo. Tapos, yun, hindi naging madali. Pati si Rambo, yung experience namin. Sabi ng asawa ko, na-post ko naman po. So, ano naman kayo updated sa nangyari. Sabi ng asawa ko, yun nga, kung ayaw ko na daw magbuntis, okay lang sa kanya. Kasi nakita niya yung hirap ko. Yung parang sabi niya, si Rambo kasi yung laging, parang may nagagawa niya ng paraan lahat. Yung parang may sagot siya sa lahat. But nung time na yun, sobrang helpless siya. Na parang wala talaga siyang magawa. Tapos bit-bit lang niya yung anak namin. Tapos nakikita niya na parang lahat ng mga nurses and doctors ginagawa para maging okay ako. So sabi niya, kung ayaw mo, okay lang, naiintindihan ko. Tapos pagkatingin ko dun sa bassinet, ay, gusto ko pang cute nung anak ko. So tawa lang siya. Yun. Thank you. Thank you. Di pa ayaw mo naman siya. Pwede ako. Charing lang naman. Hindi mo na Pwede ka. katulong. Sige. Pinawin natin. Tanong ko si Rambo. Tanong ko Rambo kung gusto niya. Charing lang man. Thank you, Ate Nel. Thank you, Ate Marinel. Susunod na magtatanong is from Manila Standard. Ayan. Sir Nicky Wong. Na-shock siya. Hello. First of all, congratulations on renewing your partnership. Since natanong ni Marinel about motherhood, ano na lang din, i-follow up ko na lang. How has motherhood changed you in terms of siguro your career choices and of course as a person? Tapos, Buntong niya. alam niyo, nung buntis pa lang ako, siguro naiinip ako kasi nasa Canada ako, ang layo ko, napaka-workaholic ko, diba? Sabi ko kaya, Tumatawag ng madaling araw. Gusto mo video call? Alas 2 na dito. sabi ko kay Rambo, ang love, pagka panganak ko, gusto ko na magtrabaho, ganyan, uwi na ako, trabaho. Pero nung dumating si Maria, sabi ko, parang hindi mo na ako magtrabaho. Kaya mo naman eh. Parang ano, yung ang tagal mong pinangarap, pangarap mo talaga. So, yung priorities mo sa life, parang lahat ng decision mo, lahat ng decision making mo, parang kahit di pa sumasagot si Maria, titignan mo lang siya. Siya yung makakasagot. So, kaya nung may mga inquiries na po tayo, if kailan ako pwedeng mag-work na ulit, ganyan. Andun ako sa, kunwari, paggawa ng movies at saka mga TV series, sabi ko, antayin ko lang mag 1-year-old yung anak ko kasi syempre, ang tagal kong pinangarap, tapos hindi ko, di ba, makikita yung mga milestones niya. So, yun, sabi ko, miss ko nang mag-work, pero pinangarap kong maging mommy at binigay sa akin ngayon to. Kaya, ayun, hindi ako nagmamadali. Pero, kahit pa paano yun, nakakasayaw tayo ng konti. Sample daw. Victoria. Huwag mo na ngayon. Sige na, sayang Sayang naman. naman, sayang naman Pilipina, mag-iitik-itik ka pa dito. So, iyon. As a person, ang laki ang laking parte ni Maria sa kung sino ako ngayon dahil parang kinumpleto niya yung pagkababae ko. Parang kinumpleto niya siya yung kumumpleto sa pangarap ko. Yun. Kaya, yun, laging si Maria. Si Manang nga ewan ko, sa mga nakakanood ng mga producers or ano, alam na nila na bawat trabaho, yung dressing room ko, kailangan medyo may
mas malaking space ng konti kasi bit-bit ko si Maria. Yun. Actually, Actually, nandiyan lang siya. Hindi ko siya nakikita. are you ready na ba? Napakita ko. This question is passing